Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid dito po sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta po kayo? Purihin ang ating Panginoon at muli po nagkaroon tayo ng pagkakataon na ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral at ang pakikinig ng mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoon. So welcome po kayong lahat dito po sa ating programa, The Message of Hope. Ito po ang inyong lingkod, Theo D. Malabanan. Sa inyo muli ay nagpapaabot ng isang pinagpalang araw at ako'y umaasa at dumadalangin sa ating Panginoon na anuman ang ating karanasan ng ating buhay, tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. Kumusta po kayo pagkalipas ng ating halos isang buwan na hindi tayo nagkaroon dahilan sa mayroon po tayong virtual evangelism na isinagawa noong nakalipas na buwan. At last 2 weeks ago po ay nandito naman po yung aming mga kapamilya from New York and California. Kaya't ako'y maasa sa mga nakalipas nating mga na-miss na mga week ay patuloy ninyong sinubaybayan yung aking mga posts na nandoon po sa YouTube. Kung inyong titingnan sa YouTube po, type nyo lang pangalan ko o kaya ang The Message of Hope at makikita po ninyo doon yung mga iba't ibang mga topics na aking naibigyan ng mga nakalipas nating pag-aaral. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan ay pwede po ninyo akong i-message sa Facebook po, Facebook Live o kaya sa YouTube. Message nyo po ako. At kung kayo po ay mayroong mga prayer request ay atin pong isasama rin sa ating mga prayers. Doon po sa mga nasa YouTube, pwede po kayong mag-subscribe. Click nyo lamang po ang subscribe o kaya naman po ay i-share po ninyo yung link sa inyong mga kaibigan upang hindi lamang po tayo ang nakinabang kundi doon din sa mga kaibigan natin na ating naipag-share ang mga mensahe na ito. Sa nakalipas po na 2 weeks ay ating inalam, may kinalaman dito sa seminar Being on the Lord's Side. Ito po ay naganap noong October 9 to 23. Ng ating guest speaker doon ay si Pastor Abel Cordero from Moreno Hills, California. At maganda po yung kanya mga topics na ibinigay, mga nilagay po namin dito. Makikita po ninyo ito na doon sa website ng BernabeFilipinoAdventist.ca o kaya naman po ay makikita nyo rin doon sa Facebook Live at YouTube Live ng Bernabe Filipino Canadian SDA Church. Nandun po yung mga iba't ibang mga topics. Maganda po yung kanyang pagkatalakay. Pagka-discuss ng may kinalaman sa mga katuruan sa Biblia patungkol sa ating proseso ng kaligtasan. Kaya nga po, akin po kayong inaanyahan na pwede po ninyong puntahan doon sa website ng BernabeFilipinoAdventist.ca or sa Facebook and YouTube. Type nyo lang po Being on the Lord's Side. Makikita po ninyo doon ang mga topic na ating naipagkaloob nung nakalipas na 2 weeks ago. At bunga po noong seminar na ito ay purihin ang ating Panginoon Diyos sapagkat mayroon pong mga halagang mga kaluluwang nagpasakop sa ating Panginoong Diyos. Dito po sa Vancouver area, katulad po dito sa church ko, sa Bernabe Philcan Church, ay mayroon pong 7 na nabinyagan. Sa Vancouver, Filipino po ay 4. At palibhasa ito po ay virtually, amin pong isinare din yung mga link sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas at lalo tigit po doon sa aming barangay sa Buso-Buso, Laurel, Batangas, sa church po namin doon. Kasama ng aking mga pinsan at pamangkin ay nandun po, mayroon din pong 7 na nagpasakop sa ating Panginoon at nagpabaptize. At nais din namin pasalamatan si Pastor Ralph Palmones sa pangunguna at pangangasiwa niya kasama ng mga kapatiran sa Northern Batangas District. At ganoon din po ay mayroon ding 5 na nagpasakop sa ating Panginoon doon sa Mabini Church sa pangunguna at pangasiwa ni Pastor Ernest Sariola at saka ni Brother King Mabunga, elder ng Mabini Church. So sila po ay mga bunga ng virtual evangelism nito sapagkat hindi po tayo magkaroon ng physical na
face-to-face evangelism o yung pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa pamagitan ng ganitong pamaraan ng virtual o ng Facebook o ng YouTube o Zoom, ay pwede po natin magamit itong instrumento sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang pamaraan, sa iba't ibang panahon. At sa inyo po na nakikinig dito sa programang ito ay pwede rin po ninyong puntahan yung website na ito. At ito'y makakatulong po. Dagdag kaalaman sa atin kung saang panig tayo paparoon o kung anong panig ang ating tatanggapin. Subalit ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos, base po doon sa ating pag-aaral, ay mas mabuti na tayo ay nasa panig ng ating Panginoon. Na anuman ang mangyari sa ating buhay, alam ng Diyos kung ano ang mas nakabubuti sa bawat isa sa atin. So yan lang po ang ating pasubali sa mga nakalipas nating panahon ng pag-aaral. At muli po, aking inaanyahan kayo, saan man po kayo naroroon, ay binabati ko po kayo kasama ng aking pamilya dito ng isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling yumuko sa ating pambungad na panalangin. Kagalang-galang at mapagmahal po naming Diyos, amang banal naming makapangyarihan sa lahat. Isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang magkasama-sama sa oras na ito sa pag-aaral ng inyong salita. Makapakinig ng mensahe ng pag-asa mula sa aming Panginoon. Narito, Panginoon, ang inyong lingkod. Muli lumalapit sa inyo. Kayo nawa ang siyang mangusap sa bawat sa amin. At manatili na ang karunungan at katalinuhan ang siyang ipagkaloob sa bawat isa. Upang maunawa namin ang inyong salita, mensahe ng pag-asa sa bawat isa sa amin, lalo't higit sa kabutihan o sa kahalagahan ng pamilyang inyong pinagkaloob sa amin. Aming inihiling mahal na Diyos, samantalang kami ay makikinig, patuloy ninyong buksan ang aming puso at kaisipan. Aking dalangin ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube. Patuloy na inyo silang pangunahan sa kanilang pagtatalaga at ganoon din sa pagtanggap sa inyo bilang personal nilang tagapagligtas. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at sa katiyakan kayo ang sinaming kasama sa ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan, welcome po dito po sa ating programa, The Message of Hope. Ito po ang inyong lingkod, T.O.D. Malabanan. Sa oras pong ito ay nais kong ibigay sa inyo ang isang pag-aaral na kung saan ay napakahalaga sapagkat ito po ay tumutukoy sa pampamilya. May kinalaman sa biblical text and also the family. So akin pong pinamagatan ito na a good family traits. Yun pong mabuting mga pakikisama o karakter ng isang pamilya. At samantalang ito po ay ating pag-aaralan, ay akin pong inihilingan kayo na atin pong alamin sa banal na kasulatan saan nga ba nandoon ang mga mahalagang mga katuruan may kinalaman sa mabuting pamilya. At akin pong iniisip na ito po ang ating tatalakayin sa mga darating namang araw sapagkat napakahalaga ng bagay na ito. At atin pong tunghayan ang unang talata po na ating makikita sa aklat ng mga gawa. In Acts chapter 10 verses 1 and 2, akin pong ilalagay po ito sa screen ng English, subalit akin pong tatranslate na lang sa Tagalog. Nang sabi po dito, at may isang lalaki nga sa Caesarea na nangangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sangbahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos.
Kung atin pong papansinin mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay nais kong ibigay sa inyo ang halimbawa ng taong ito, si Cornelio. Bagaman siya po ay isang senturyon o leader ng mga kasundaluhan o isang batalyon sa panahon na yon na kung saan itong si Cornelio ay mayroong mga mahalagang likas o traits o mga karakter na siyang magiging panuntunan natin. Halimbawa sa bawat isa sa atin. Una po dito na idinidiin, yung pagka-discuss na he and his family. So, hindi lamang po siya, kundi yung kanyang buong pamilya ay naandito mayroong mga mahalagang likas na ito. At ang akin pong mithiin dito ay ang atin pong pamilya, pangalagaan natin na mayroon ding mga likas na ganito. Una, ang sabi po dito, what are the good traits in the family of Cornelius? Or what are good family traits in the example of Cornelio? First one is, he is a devout and God-fearing. Nandun po na siya ay isang deboto at siya ay isang matatakutin sa ating Panginoong Diyos. Nandun sa Kanya yung kabanalan. Alam po ninyo mga minamahal ng mga kaibigan, napakahalaga po na kung tayo at ang ating sambahayan ay mayroong pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Sa panahon po ngayon, nang laganap ang krimen, nagagawa po nila yon sapagkat wala silang pagkatakot sa Diyos. Naalala ko po nung isang araw, kailan ba? Kahapon, aking nakita yung balita dyan sa atin sa Laurel na palagay sa TV Patrol na mayroong isang pangyayari na hindi inaasahan dahil sa yung isang dalagita ay sa kanyang 15 anyos pa lamang, 15 years old, siya ay nirape hanggang sa pinatay. Malungkot po ang balitang ito. Subalit nais kong idiin lamang bakit nangyayari ito sa dahilan na mayroong mga taong walang pagkatakot sa Diyos. Kanilang sinusunod ay ang sariling pita ng laman. Subalit ganun pa man, ating titingnan itong si Cornelius. Siya at ang kanyang sambahayan na doon sa kanila yung buhay kabanalan at may pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Atin pong diniskas na ng mga nakalipas, ano nga ba yung pagkatakot sa Diyos? Nakatulad din po yung balita doon sa Revelation chapter 14 ng tatlong anghel. Una po doon ng pabalita ay fear God, matakot sa Diyos. At atin pong tinunghayan doon sa Ecclesiastes na ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. So maraming mga tao ang hindi natatakot sa Diyos o hindi sumusunod sa kanyang mga utos. At halimbawa po dito na ating makikita itong si Cornelio, siya at ang kanyang sambahayan ay may pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. May pagsunod sa kanyang kautusan. Pangalawa, he gave generously to those in need. Siya raw po ay nagbibigay, naglilimos ng marami o nagkakaloob doon sa mga nangangailangan. Yung likas po ng matulungin ay napakahalaga. At samantalang ito ay isinasagawa natin o ng ating sambahayan yung tayo matulungin, the more we give, ang sabi ni Apostol Pablo, the more we will receive. At ito po ang naging panuntunan nitong si Cornelius. Kaya nga't siya ay kinalugdan ng ating Panginoon dahil sa kanyang mabuting loob. Nang sabi doon, siya ay nagkakaloob sa lahat ng mga nangangailangan.
Isa pa po dito, na likas ni Cornelio. He prays to God regularly. Siya raw po kasama ng kanyang pamilya ay dumadalangin sa ating Panginoong Diyos. Regularly, nandoon, hindi po from time to time, kundi regular ang kanyang pagdalangin sa ating Panginoon. Halimbawa po, katulad ni Daniel, regular ang kanyang pagdalangin sa ating Panginoon na umaga, tanghali, gabi na doon. Nakikita siya ng mga taong pumupunta doon sa isang lugar at doon nananalangin. Bagaman hindi po iyon yung tayo ay nagpapakita sa mga taong, ako ay nananalangin para ituring tayong banal. Subalit nandun po ang nais kong idiin ay yung tayo ay mayroong regular na pakikipag-usap o pagdalangin sa ating Panginoon. At katulad nga po ng isang quotation sa bilang isang pamilya, the family that prays together stays together. Kaya nga po, ang isang pamilyang nananalangin na magkakasama ay naandoong mananatili silang magkasama, nagkakaisa, nagmamahalan, nagsusuportahan sa isa't isa. Iyan po ang isang likas ni Cornelio na makikita natin doon. Isa pa pong talata na idinidin dito sa verse 22. The man replied, "We have come from Cornelius the centurion." Ang sabi po doon, at sinabi nila ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patutuo ng buong bansa ng mga Hudiyo. Yun po yung dinidiin doon ng talata sa verse 22. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. Ito po ang likas din ni Cornelio. Additional doon sa mga points na makuha natin doon sa verse 2 ay nandoon sa 22. Another traits of Cornelius, he is a righteous and God-fearing. Halos po inulit yung sa verse 2. God-fearing, a righteous man. At isa pa po ditong idinidiin, he was respected by all people. Napakaganda pong halimbawa sa atin, di po ba? Yung tayo ay mayroong pagkatakot sa Diyos, yung tayo ay mayroong pamumuhay na may kabanalan, at lalo tigit na sabi dito, inirerespeto ng mga tao. Alam po ninyo mga minamahal ay kung tayo ay nagnanais na respeto ng mga tao, irespeto rin natin sila sa kung sino o ano sila. Sapagkat yan po yung golden rule na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 7:21. Do what you want them to do unto you. Yung bang gawin natin sa kanila kung ano yung ninanais natin gawin nila sa atin. Meron nga pong isang awit na smile is something if you give it away and it will come right back to you. Kahit pa tayo ay pagod o kahit tayo ay anuman yung ating likas, manatili tayong naka-smile, masayahin. Kung sino man yung tao na ating malapitan, mabigyan natin ng smile, sila rin naman ay mag-i-smile sa atin. So magiging masaya ang ating buhay, di po ba? Kaya nga po, isang paraan ng pagrespeto. Irespeto natin yung iba, yung ating kapwa, irirespeto rin nila tayo. At ganyan po ang naging likas nitong si Cornelio at ang kanyang sambahayan. Ano pa po ang idinidiin dito sa pagkapatuloy sa verse 25 and 26? As Peter was coming in, ito po yung tala doon, na at nangyari ng pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay sinamba.
Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Sa mga talata pong ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay nais kong idiin ang sunod na mga panuntunan na ito, na mga mabuting likas ng pampamilya. He fell down and worship. Nandoon yung respeto ni Cornelio kay Pedro. Siya ay nagbigay galang at nagsamba sa kanya. Sabi doon. Pero, hindi naman po iyon yung nangahulugang sasambahin natin ng tao. Kasi kahit si Pedro, hindi niya po ito tinanggap. Ang nais ko lang idein po dito, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ay yung word na makita natin dito. He fell down and worship. Yung magbigay galang tayo sa ating Panginoong Diyos at sumamba sa Kanya. Sa atin pong pampamilya, napakahalaga po na mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kung magagawa po natin at magandang gawin natin, umaga at gabi, ay magkaroon tayo ng family worship. Isang paraan po ito upang yung ating pamilya ay maging mabuo. Stays together. Kasi pagka hindi po natin ginanap yon, o kaya doon sa mga taong walang pagkilala sa ating Panginoong Diyos o walang panahon ng ganito, ang kanilang pamilya ay watak-watak. Hiwa-hiwalay. Nag-aaway. Subalit kung ang pamilya ay nagkakaisa, nandoon, mahalaga dahilan sa sila'y sama-sama sa pagdalangin sa ating Panginoon. Isa pa po dito idinidiin, mga minamahal na mga kaibigan, standing up for truth. Yung naandoong katulad ni Pedro, samantalang nagbigay galang sa kanya si Cornelio, itinayo niya dahilan sa kinikilala ni Pedro na hindi siya ang dapat sambahin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam po niyo, mga minamahal na mga kaibigan, pagkaminsan, ito po ay tukso sa bawat sa atin na mga nasa posisyon. Pagka tayo nirespeto, minsan tinatanggap natin, because kasi ito ay galing sa akin o ito ang ginawa ko, laging ganun, ako. Ito ay sa akin. Hindi po. Kundi kinakailangan tayo ay manindigan sa katotohanan na tayo ay instrumento lamang ng ating Panginoong Diyos at ang Diyos ang siyang dapat nating papurihan. Ang Diyos, katulad ni Pedro, itinayo niya itong si Cornelio, ang Diyos lamang ang siyang dapat na purihin. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa mga bagay na ito, na ginampanan, halimbawa ni Cornelio, mapansin natin doon sa pagpapatuloy sa verse 30 and 31. So Cornelio said, sinabi ni Cornelio, may 4 ng araw hanggang sa oras na ito na aking ginaganap ang pananalangin sa oras na 9 sa bahay ko. At narito tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning. At sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay inalala sa paningin ng Diyos. Mapapansin natin dito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Si Cornelio, isa sa likas niya. He prayed and fasted. Fasting and prayer is really important in our Christian life. Magkaroon po tayo ng pag-aayuno at matimtimang panalangin sa kung anuman yung ating hinihiling sa ating Panginoong Diyos. At ito po ang ginampanan ni Cornelio. At mapansin natin doon sa pagpapatuloy, ano po ang naging resulta? God answered his prayers
and remembered His good deeds. Ito po ang naging katugunan ng Diyos kay Cornelio. Na siya ay dininig yung kanyang mga panalangin at inalala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga ginawang kabutihan, pagtulong sa kapwa. Sa mga bagay na ito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, sa mga mahalagang likas na ito, ako po'y nagpapasalamat. Kami po ng aming pamilya ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos sa dahilan ng kabutihan ng Diyos sa aming sambahayan. Nanais kong ibigay halimbawa sa inyo sa pamagitan din naman ng sambahayan ni Cornelio. Mga mahalagang likas na ito na makita sa ating pamilya. Una po ay nais kong ibigay sa inyo ang mga pagsasalarawang ito. Ito po ay sa larawan ng ang aming mga magulang. Nagkaroon po sila ng 50 years anniversary. 10 years ago. Akin pa pong nainyahan yun si Pastor De Chavez, Nelson De Chavez, na siya mag-officiate ng 50th wedding anniversary nila. Masaya yung aming pagkasama noon. Nandito po ang aming pamilya. Ang wala lang dito ay si Kuya Mar dahil siya ay nasa New York noon, hindi na siya makauwi. Tsaka si Kuya Leo, sapagkat siya ay patay na noong time na yan. So nandito po yung aming mga magkakapatid. Kami hinubog ng aming mahal na magulang sa mga katuroang ganito na mayroong pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Mayroong mga likas ng ganito. Nagdadalangin sa isa't isa. Nagtutulungan sa isa't isa. Masayang pamilya. Nandito po, sama-sama kami noon at ito rin po yung aming mga may bahay na nung time na yon ay magkakasama. Wala pa dito si Lynn dahil si JR noon ay binata pa. So nandito po yung aming mga minamahal na mga asawa. Nandito po yung mga apo nung time na yon. At kung ating mapansin po, dahilan sa kabutihan ng aming mga magulang at kabutihan ng ating Panginoong Diyos, akin po silang naanyayahan na magbakasyon dito. Sa dahilan nung sila dumating dito ay palamig na, ganito ring panahon, malapit na yung winter. Hindi rin po sila nagtagal dahil sabi nila ay magtataglamig. Babalik na lamang sila sa panahon ng summer. Subalit, hindi nga po nagkaroon ng panahon na sila nakabalik na dito. Ganun pa man, nandito po yung pagsasalarawan ng ang aming mga magulang ay masaya, maligayang aming isinama dito sa church. At sila po ay masigla nung nandito. Mga pagsasalarawan na kung saan kami po ay nagpapasalamat din. Dahilan sa ang aking mga kapatid, si Kuya Mar, si Ate Edith, si Marky from New York, si Kuya Johnny, si Ate Amor at si Marky from California ay nagkasama-sama kami sila pumunta rito. At aming pinuntahan yung mga lugar na kung saan si Natatay at si Inay ay aking napicturan. At nandito po, pa-picture si Kuya Johnny at si Ate Amor sa lugar na ito. Nandito rin po aking isinalarawan. Magkakasama kami doon sa lugar sa Burnaby Mountain. Yung una po ay doon po sa Canada Place. Ito po ay sa Burnaby Mountain. At aking ibinigay ang mga picture na ito pagsasalarawan na kung aming inaalala yung kabutihan ng aming mga mahal na mga magulang. Lugar na ito na kung saan ay memorable para sa bawat isa sa amin. At ganoon din po nung ang aming mga magulang ay si Tatay at si Inay ay sumamba doon sa Oak Ridge Church. Isa pong mahalagang mga patotoo kung paano naging mabuti sa amin ang aming minamahal na mga magulang. At isang katuwaan sa bawat isa sa amin na kami ay magkasama-sama sa lugar na ito. Dumating ang sambahayan ni Kuya Mar at ni Kuya Johnny.
at kami ay nagkaroon ng family reunion 2 weeks ago. Masaya ang aming pagsama-sama. At talagang sabi ko nga sa kanila, balik na uli kayo dito. Dito ay ngayon ay fall sa baba, doon sa taas ay mayroon ng snow. Sa winter doon sa Grouse Mountain, mayroon ng snow. Kaya hindi nga lang nila natimingan yung snow. Subalit nandoon, masaya at maligaya kami na magkakasama, pinagbigyan kami ng isang magandang panahon at pagkakataon. Nagpunta kami sa Sea to Sky, sa Gundula, at napakaganda ng panahon na kami nagkasama-sama sa lugar na yan. Kung atin titingnan dito sa picture, wari bang nasa background natin ay isang studio lamang, subalit ito po kami ay nasa taas ng bundok. At maligaya, masaya yung kami magkakasama, magkakapatid. Wari bang inaalala namin yung mga panahon na pagka kami nga ay nagkukwentuhan dito ay yung mga panahon hindi namin iniisip na sa ganitong lugar magkakasama-sama kaming magkakapatid. Bagaman yung amin pong ibang mga kapatid ay naandoon sa Pilipinas. Si Kuya Chris, si Lito, si GR at si Boy kasama ng kanilang pamilya. Subalit naandoon, isang pamilyang nagtutulungan sa isa't isa. Kung kaya nga't kami bilang naandito, kaagapay din nila bilang isang pamilya. Na kung anuman yung mga pangailangan ng bawat isa, nagtutulungan. Kung anuman yung aming ipinapadala, hindi ito utang, kundi ito ay kaloob bilang isang pamilya, nagmamahalan, nagsusuportahan sa isa't isa. At nandito po, masaya, pagsama-sama. At sabi nga namin, sana'y maulit muli ang mga tagpong ganito. Kung kailan man yon, kung hindi man dito sa lupa, ay lalo tigit doon sa langit na bayan, na doon ay magkakasama-sama. Nandito nagkaroon kami nung Sabado ng hapon, naka-uniform kami. Magandang tingnan, sariwain at alalahanin yung mga ganitong pangyayari, ganitong karanasan na sama-sama kami na naka-uniform. At dito sa bagay na ito ay idinidiin sa atin yung kahalagahan ng isang pamilya. At nandito po ang aming pamilya. Pamaya ay magbibigay kami ng isang tanging awit sa bawat isa. Ano po ang nais kong idein dito mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid? Samantalang akin pong isinalarawan, ibinigay sa inyo yung mga ilan picture lamang. Marami po kami mga pictures. Mga ilan po lamang itong aking pinili ng mga pictures na nagpapatunay na napakaganda, napakahalaga na kung ang ating sambahayan, pamilya ay nagmamahalan, nagsusuportahan, nagkakaisa, mananatiling maligaya. Sapagkat ang ating mithiin ay hindi lamang po dito tayo sama-sama sa lupa, kundi ganun din sa langit na bayan. Kapag ang atin pong pamilya dito sa lupa ay nag-aaway-away, kung iniisip nating makakarating tayo sa langit, baka doon din ay mag-aaway-away din tayo. Hindi po mangyayari yon. Kaya habang naandito pa po, mayroon pa tayong panahon ay ating sikapin na sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ang ating sambahayan ay mabuo na nagmamahalan at nagsusuportahan. Katulad ni Cornelio, yung mga mahalagang likas na yan ng sambahayan ni Cornelio, isabuhay po natin. Sa bagay na ito, mga minamahal na mga kaibigan, hindi ko po ipinagmamayabang ang aming pamilya. Kami po ay hindi perfectong pamilya. Meron din po mga ups and downs. Subalit nandoon, kung sino man ang sa panahon ng pangangailangan, kung sino man yun sa panahon ng sila'y nasa mababang antas, itinataas natin. Katulad ni Pedro, nang si Cornelio ay nagbigay galang sa kanya, he fell down, sabi doon, he helped him to stand up. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, idinidiin ko po dito ang bagay na ito. Dahilan sa yung mga mahalagang likas ng pangsambahayan ay ating ipamuhay. At dito po, ang nais ko pang ipabigay ay talata
nasumpong natin doon, isang karanasan nang samantalang ang mga lingkod ng Diyos na ito ay papunta sa templo. Si Peter and John, ang sabi po dito sa Acts 3, 1-8. Isang araw, sabi po dito, si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng panalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay, buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama si Juan, ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanyang pinansin sila at umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret, lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig. At pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at ang mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama sila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ano po ang nais kong idein sa talatang ito? Kaya nga po na akin nabanggit kanina, hindi ko ipinagmamalaki ang aming pamilya, kundi katulad ni Pedro. Sabi niya sa verse 4, "Pilak at ginto ay wala ako. Wala kami. Subalit kung ano yun nasa amin, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, lumakad ka." Ganon din ang nais naming ibigay sa inyo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Bagaman kami ay nakakatulong sa ating mga kamag-anak sa panahon ng mga kalamidad, ang aming pamilya kasama ng Seventh-day Adventist Church o ng aming iglesia ay tumutulong sa ating mga kamag-anakan. Subalit ganun pa man, hindi po yon ang nais ko din, kundi ang sabi dito, "Pilak at ginto ay wala kami," sabi ni Pedro. Kundi kung ano yung nasa amin, si Kristo. Hindi sa lahat ng bagay kami ay nakakatulong, subalit ang nais naming ibigay sa inyo, kung sino si Kristo na aming pinaglilingkuran. Lumakad tayo ayon sa Kanya. Katulad ng isang lumpo na ito, pagkalipas na siya ay nakarinig ng tinig na ito mula kay Pedro at kay Juan. Siya'y tumayo, siya'y lumukso, at siya'y nagpuri sa ating Panginoong Diyos. Napakagandang likas, mga kaibigan, na pagkatapos ninyong marinig ang mga salitang ito, kayo rin naman ay tatayo at luluksot, sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Gaya nga po ng aking nabanggit, mga nakalipas na 3 weeks ago, nagkaroon tayo ng virtual evangelism sa mga taong nagsipakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kayo rin po ay tatayo at nandoon lalakad kasama ng ating Panginoong Diyos, mananatili sa Kanyang panig, tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Na ang ating mitihin ay hindi lamang po dito, kundi ganun din sa langit na bayang pangako niya sa inyo at sa akin. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, napakahalaga ng bagay na ito. Pagtuunan natin sa inyo po na kung ang inyong pamilya ay mayroong problema, kakawatak-watak, nagkakaalitan, ito po ang panahon para kayo ay lumapit sa ating Panginoon, magkasundo sa isa't isa. Dahilan sa ang gusto niya, mayroon tayong mabuting relasyon sa bawat isa.
Isa pa pong talatang panghuli nais kong ibigay sa inyo. Masumpungan sa aklat ng Joshua 24:15. Nang sabi po niya dito, "At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon." Opo mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang panawagan ng ating Panginoon sa inyo at sa akin, kanino tayo maglilingkod? Doon pa sa mga Diyos-Diyosan na ating pinaglilingkuran o pinaglilingkuran ng ating mga magulang noon, o sa Diyos na ating kinikilala sa ngayon? Para po sa akin, sa aming sambahayan, sa Malabanan family, sabi ni Joshua, sa ganang akin at ng aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Kayo po, ano po ang inyong pagpapasya? Nasa atin po ang pagpili. Saan po tayo maglilingkod? Kanino natin ilalagak ang ating buhay? Sa Diyos ba na milalang sa atin? O sa Diyos-Diyosan na walang pakialam sa atin? Mga minamahal na mga kaibigan, nandito po ang ating Panginoong Hesus. Sa inyo ay nagtuturo ng tamang daan. Sapagkat ang sabi niya sa John 14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino mang sumusunod sa akin ay naandoong makakarating sa langit na bayang kanyang pangako." Mga minamahal na mga kaibigan, sundin lamang natin ang ating Panginoong Hesus na siyang umaalalay sa inyo at sa akin sa tamang daan patungo sa langit na bayan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa ating mga napag-aralan, at bago po tayo magtapos, ating pong pakinggan ang aming awit. Sambahayan ni Kuya Mar, sambahayan ni Kuya Juni, sambahayan namin dito, sambahayan ni Tagay Ninet. Sama-sama kami na magbibigay sa inyo ng tanging bilang Family of God. Atin pong pakinggan ang mensahe ng awit. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join this with Jesus as we travel
maraming salamat sa inyong mga minamahal na kapamilya, sa inyong tanging awit. Maganda po yung mensahe ng awit na yan. Manatili nawa na ito'y inspirasyon ng bawat isa sa atin. Na tayo ay patuloy na maging masaya, maligayang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, naway magbigay inspirasyon sa inyo. Ang ating pinag-aralan sa ngayon, ang pagbibigay halimbawa ni Cornelio, ang pagbibigay halimbawa ng aming sambahayan, makapagbigay kaluguran sa Diyos at inspirasyon sa inyong lahat na tayo sama-sama, hindi lamang dito sa lupa, kundi ganun din sa bayang pangako ng ating Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan. Akin po kayong inaanyahan sa oras na ito na tayo po ay sumandaling yumuko sa pagtatapos ng ating programa sa isang panalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos sa mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panahon na inyong pinakalob sa amin na magkasama-sama sa oras na ito sa pakikinig ng inyong salita. Maraming salamat, mahal na Diyos, na inyong binuksan sa amin ang mga katuroang ito, mga mahalagang likas ng aming pampamilya, na ang inyong mitiin ay hindi lamang dito magkakasama, kundi ganun din sa buhay na walang hanggang inyong pangako. O mahal na Diyos, aking inihiling, na naway ang mga karakter o mga likas, mga traits ng sambahayan ni Cornelio ay maging inspirasyon namin, maging likas din ng aming pamilya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa kabila ng mga bagay, nang kami ay nasa mga lugar na ito, kami ay nasa sitwasyon ganito ng pandemic. Maraming mga sambahayan ang nagkaroon ng problema, nagkahiwa-hiwalay, nagkaroon ng karamdaman, nakaranas ng kamatayan ang ilan sa kanilang sambahayan. O mahal na Diyos, kayo ang may akda ng aming buhay at ng aming sambahayan. Tulungan po ninyo kami na magtagumpay. Na sa kabila ng ganitong kahirapan, ay mayroong kayong pag-asa na mananatili kami magkakasama sa buhay na walang hanggan. Aking dalangin, mahal na Diyos, ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube, anuman ang kanilang kalagayan sa ngayon, maging malapit po kayo sa kanila. Sa mga may karamdaman, pagalingin po naman niyo sila, Panginoon, sangayon sa inyong kalooban. Sa mga nalulungkot at nalulumbay dahil sa pagpanaw ng kanilang minamahal, nawa, Panginoon, patuloy niyo silang aluin at patuloy na ang kapangyarihan ng Banal Espiritu maghari sa kanila. O mahal na Diyos, sa mga kaibigan naming nagugutom at nauhaw, pagpalain niyo sila, Panginoon, sa iba't ibang pamamaraan. Higit sa lahat, sa pagkagutom at pagkauhaw sa inyong salita, naway patuloy niyo silang tulungan na sila ay makatanggap ng mga mensahe ng pag-asang magbibigay lakas at loob sa kanila, pagtitiwala sa aming Panginoon. O mahal na Diyos, maraming salamat na inyong diringgin ang iba pang aming mga kahilingan na aming hindi man mabanggit sa ngayon, sa mga nakikinig sa ngayon, ay patuloy ninyo silang pangunahan at patnubayan. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin, ang buong kapayapaan na maghari sa puso at isipan ng bawat isa. Higit sa lahat ay ang kapayapaan, ang aming Panginoong Hesus ay siyang nasa aming puso at kaisipan. Ang inyong bendisyon ang igawad sa amin sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal na mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa ating pag-aaral. I-share nyo lang po ang link na ito sa inyong mga kaibigan. Magbigay inspirasyon sa bawat isa. Muli po, may God bless you all and thank you very much for watching and for sharing this message of hope to all your friends. May God bless us all. And to all my members here in Burnaby Philcan and also North Shore Church Plant and also in the other churches here in Greater Vancouver. Happy midweek po sa inyong lahat. See you again next week as we continue to listen to God's message of hope to all of us. Have a good night to all and thank you very much.